Isasama tayo ni Yuji sa lugar kung saan siya ipinanganak. At habang ginagawa niya ito, sasabihin niya kay Sukuna ang kahalagahan ng buhay at kung bakit kinakawaan ng ating bida ang King of Curses. Kikilabutan kayo sa kabanatang ito sapagkat ipapakilala na ni Yuji kay Sukuna ang isang abilidad na kayang tumapos sa King of Curses. Nagumpisa ang kabanata sa eksena kung saan makikita natin sila Sukuna at Yuji na nasa loob ng train station. Naglalakad ang dalawa sa walang katao-taong lugar. Sinabi ni Sukuna na pamilyar sa kanya ang pangyayaring nagaganap. Ito ay isang phenomenon kung saan nagagawa niyang makakonekta sa kalabang sorcerer habang sila'y nasa gitna ng isang duelo. Katulad dito nang nangyari kay Sukuna noong kinakalaban niya ang cursed spirit na si Jogo. Tinanong ni Sukuna kung ang train station ba ay parte ng domain expansion ni Yuji. Pero hindi siya sinugot ng ating bida at sinabi nito na gusto niya lamang muna makausap saglit ang King of Curses. Naglakad-lakad ang dalawa at kasabay nito ang pagkukwento ni Yuji na dati siyang nakatira sa lugar o sa Iwate bago sila lumipat ng Sendai. Tahimik lamang si Sukuna habang pinapakinggan ang mga pinagsasabi ni Yuji. Nabago ang lugar kung nasaan ang dalawa sapagkat napunta naman sila Sukuna sa park kung saan naglalaro si Yuji noon. Ikinukwento ng binata ang mga karanasan niya sa playground habang si Sukuna naman ay wala pa ring pakialam. Huwag natin kakalimutan na si Gege Akutami ay ipinanganak sa Iwate kaya pamilyar siya sa lugar kung saan din ipinanganak si Yuji. Isinama pa ni Yuji si Sukuna sa iba't ibang lugar sa Iwate. Ipinakita niya dito kung paano manghuli ng crayfish, ipinakita niya din ang department store kung saan sila namimili noon, at ipinakita ni Yuji kay Sukuna ang palayan kung saan siya nanguhuli ng tipaklong. Bahagyang sumasagot si Sukuna sa mga ikinukwento ni Yuji at kalmado lamang itong nakikinig sa mga kwento ng dating vessel. Sunod naman nilang pinuntahan ng isang archery shop kung saan nagpagalingan sila sa paggamit ng pana. Paglabas nila ng shop, nagumpisa ng umulan ng snow. Kaya ikinuwento ni Yuji ang karanasan niya tuwing nag-i-snow pero pinigilan siya ni Sukuna at pinilit siya nitong ilahad na kung ano talaga ang gustong sabihin ni Yuji Itadori. Kung ating maaalala, mas marami pa tayong alam sa buhay at pagkabata ni Megumi, Nobara at ng iba pang karakter ng kwento kaysa kay Yuji, kaya maganda ding nasilip natin sa kabanatang ito ang buhay ng ating bida. Sinabi ni Yuji na naniniwala siya noon na kapag namatay siya habang ginagampanan ng kanyang layunin sa buhay, doon niya palang masasabi na namatay siya ng tama. Pero ngayon, nagbago na ang paniniwalang ito sapagkat naintindihan ni Yuji na ang kahalagahan ng isang buhay ay nakabase sa alaalang maiiwan ng isang tao sa mundo o sa mga taong mahalaga sa kanila. Kapansin-pansin na isinama sa kabanata ang mga karakter na ipinakitang lumisa na sa Jujutsu Kaisen. Sinabi ni Yuji na wala siya masyadong problema kung paano mamamatay ang isang tao pero hindi niya kayang patawarin ng kahit na sinong bumabaliwala sa halaga ng buhay ng isang nilalang. Sinagot ito ni Sukuna na wala siyang pakailam at kahit anong sabihin ni Yuji, wala pa rin siyang pakailam. Sa parteng ito, makikita natin na parang may gagawin si Yuji kay Sukuna na hindi pa natin nakikita sa mga nakaraang kabanata. Nakaramdam ng pagkalungkot ang ating bida sapagkat hindi niya napaintindi kay Sukuna ang kahulugan ng buhay, kaya tinanong niya ang King of Curses kung sobra ba talaga nitong kinamumuhian si Yuji. Nanlaki ang mga mata ni Sukuna sapagkat kanyang napagtanto na kinakaawaan siya ni Yuji, kaya tinanong ng King of Curses si Yuji. Sinabi ng ating bida na tama si Sukuna, naaawa nga siya sa kalaban sapagkat meron siyang abilidad para tapusin ang King of Curses, kaya dapat ay pakawalan na nito si Megumi at bumalik sa katawan ni Yuji para manatiling buhay. Ang abilidad na tinutukoy siguro ni Yuji ay ang kakayahang nakapaloob sa kanyang domain expansion. Nagalit si Sukuna at sinabi niya na si Yuji ang hindi nakakaintindi sapagkat puputol-putulin niya ang katawan ni Yuji at pagkatapos ay hahati-hatiin niya sa harapan ng binata ang lahat ng taong sinasabi ni Yuji na mahalaga. Sobrang gigil na gigil si Sukuna sa huling pahina ng kabanata. Kaya sana ay tama si Yuji ng paniniwala na kaya ng kanyang abilidad na tapusin ang katunggali sapagkat siguradong uubusin ni Sukuna ang lahat ng kanyang kaibigan kapag nabigo siya sa pagtapos sa King of Curses. Ito po ang spoilers ng chapter 265 ng Jujutsu Kaisen. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!